DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika nga rito, tonta ka! Sobra kang bobo! Napakatanga mo! Kakalbuhin mo! Tama na po! Dito nun! Ang sakit naman po eh! Maawa na kayo sa akin! Eh, kung di ka ba naman tanga? Kita mo na naka-charge yung cellphone ko. Bakit mo tinanggal? Hindi naman po ako nagtanggal, Tita Nona. At sino? Pagbibintangan mo mga anak ko? Ha? Mga anak ko ituturo mo? Ha? Ha? Hindi ka lang tanga! Sinungaling ka ba? Tama na po! Naawa niyo, tama na po! Tama na! Mano po itay? Kawang ka ng Diyos. Ano ba nangyari doon sa bayar nitong bahay nyo, ha? Nagkasundo ba kayo? Gusto ko sana nung kausap ko, kaso kulang ho ang pera niya eh. Kung papayag daw ho ako, magda-down muna siya ng 200,000. Saka na lang daw yung 100,000. Nako, mahirap yung gano'n. Yun na nga akong naisip ko, kaya hindi ako pumayag. Ang layo ho ng Cagayan Valley para magpabalik-balik ako dito para maningil. Kung talagang interesado siya dito sa bahay nyo, gagawa yun ng paraan. Magdedelehe yun para mahusto ang pambayad niya sa'yo. Saka may iba pa naman akong tumitingin, kaya okay lang. Habang narito ka sa Maynila, sinong kasama ng asawa mo sa bahay? Wala ho kayong dapat ipaglala, itay. Kahit nag-iisa doon si Carol, hindi siya maano ron. Isa pa ho, nandun yung pamangking ko si Joseph. Nagbilin ho ako sa kanya na habang narito ako sa Maynila, sa gabi sasamahan niya ron ang Auntie Carol niya. Alam mo, gusto ko na rin makaalis sa lugar na ito Ma-high blood ako din Bakit naman ho? Naasyaran ko sa ugali ng kapitbahay natin si Nola. Tumataas ang presyon ng dugo ko pag naririnig kong binubugbog na si Isabel. Hindi na siya naawa doon sa bata. Ginawa lang nga nilang alilang mag-iina. Madalas pa niyang sakta. Huwag ho kayo masyadong maasar. Makukonsumi lang kayo. Yan naman hong ganyang kalupitan sa kapwa. May karma ho yan. Makakarma rin ho ang nonang yun. Isabel! 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 Nako, lintik ang bata ka! Masasabunutan na naman kita eh! Asan ka ba? Kanina pa kita tinatawag dyan! Isabel! Saan kaya itong gagang batang to? Siguro natutulog pang maldita. Neto, oo. Pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Tatadyakan ko siya sa mukha pag inabutan ko nakahilata pa rin siya sa higaan. Isabel! Hoy! Tanghali na! Natutulog ka pa rin. Aba, wala siya rito. Oh, wala rin dito ang kanyang mga damit. Tarantadang bata! Gaga talaga! Naglayas ang walang hiya! bahay, ha? Huh? Doon mo siya bigyan ng kumot at unan doon sa bodega. Doon sa tabi ng garahe.
Calvin at Tilyong nagwawali sa bakuran. Hoy! Hoy! Ako po ba tinatawag niyo? Ikaw nga! Parinig ka! Lumapit ka sa akin! Bakit po? Sino ka ba? Bakit ang aga-aga nagwawalis ka dito sa loob ng bakuran? Ako nga po pala si Calvin. Bagong boy po ako dito. Ah, ikaw pala. May nakuha na palang bagong utility boy sina Nep at Marita. Ako naman, tawagin mo na lang akong Nana Sabel. Sige po. Tagal na akong katulong dito. Dalaga pa lang ako, naninilbihan na ako sa kanilang pamilya. Naging yaya pa ako ni Nep. Akala ko po, nanay kayo ni Sir Nep. Ay, hindi. Pero parang ganun na nga. Hindi ko nakaugali ang tawagin silang sir at ma'am. Kasi nga, si Nep ay naalagaan ko pa nung siya'y maliit pang bata. Uy, siya tama na muna yung pagwawalis. Halika sa kusina, magkape ka muna. Ano nga ulit pangalan mo? Calvin po. Ang masasabi ko sa'yo, Calvin, magpakabait ka rito. Opo. Si Nep, mabait yun. Kay Marita ka lang medyo mag-iingat. At, oo nga pala, kay Zach. Sino po si Zach? Siya ang nag-iisang anak na mag-asawang Nep at Marita. Baka nga magkasing edad kayo. Ay, nako, mahirap ispelengin ang ugali ng batang yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nana Sabel, teka nga lang. Huwag niyo muna akong timplahan ng gatas sa basong yan. Ito naman talagang basong palagi mong ginagamit, Zach, di ba? Aamuhin ko muna. Baka amoy sabon. Mula nang paalisin ng mami mo ang isang katulong dito sa bahay nyo, hindi na nag-amoy sabon ng mga baso't plato. Smart dishwashing liquid ang lagi kong ginagamit. Yung dating katulong, nakakalimot sa utos sa kanyang huwag gagamit ng sabon sa mga gamit dito sa kitchen. Sigurado kayo? Pag amoy sabon to, itatapon to sa lababo ang gatas sa tinimpla nyo. Naku, ikaw talaga bata ka. Kung umasta ka, akala mo maliit ka pang bata. Apa, gagraduate ka na sa high school. Ganyan ka pa rin. Anak ako ng amo nyo. Sumunod kayo sa gusto ko. May sinasabi ka? Wala ho. Nana Sabel, eto na po yung pinabili niyong labanos dyan sa talipapa. Nana Sabel, sino tong asungot na to? Ay, kinuha siyang tauhan ng daddy mo, Zach. Siya si Calvin. Bukod sa pagiging runner sa hardware store ng daddy mo, magiging utility boy rin siya dito sa bahay. Calvin, akin na pinabili kong labanos. Sasaw ko yan sa lulutuin kong sinigang para sa tanghalian natin mamaya. Ayan po. Sige salamat. po. Nana Sabel, lilinisin ko po ang kotse ni Sir Nep. Sige. Nana Sabel, asar ako dun sa Calvin na yun, ha? Mabait si Calvin. Wala kang dapat ikaasar sa kanya, Zach. Namasukan na nga lang yung tao. Matuto ka naman sanang pakitunguhan siya ng maayos. Calvin, Po. mauna na ako sa hardware store, ha? Sumunod ka na lang. Gamitin mo service yung lumang bisikleta, ha? Opo, Sir Nep. Tatapusin ko lang pong paglinis dito sa bakuran. Tapos susunod na po ako dun. Okay. Wow! Ha! Ang kintab ng kotse ko! Ha! Ikaw ba naglinis nito, Calvin? Opo, Sir. May pinuntahan kasi kami kahapon ng mga kaibigan ko sa bandang Rizal. Rough road pala yung maraming kalsada ron eh. Napuno ng putik itong kotse. Nakita ko nga po, Sir. Kaya nilinis ko agad pagkagising ko. Salamat, ha? Wala po yun. Ang plano ko, dadaling ko sana sa sukay kong car wash.
Pero teka. Oh, eto. 50 pesos. Pang soft drinks mo. Nakatipid na ako ng malaki kung nagpakarwas pa ako eh. Huwag na po, sir. Oo, huwag ka nang mahiya. Kunin mo. Tandaan mo, Calvin. Kapag may lumalapit na grasya, tanggapin para hindi lumabo ang mata. Marita, napasyal ako kanina sa hardware store nyo. Nagpaparepaint kasi ako ng gate namin kaya bumili ako ng pintura. Binigyan ka ba ni Nep ng discount? Lagi naman Kaya naman hindi ako pumupunta sa ibang hardware store. Maiba ako. Sino ba yung binatilyo na medyo moreno? Nakita ko dun Ano yung bagong boy nyo o kamag-anak nyo? Si Calvin yun. Bagong boy namin. Matagal na ba siya sa inyo? Bago pa lang sa amin. Magdadalawang linggo pa lang. Bakit mo naitanong? Kasi tingin ko, parang close sa kanya, mister mo. Sabay pa nga silang nagme-merienda pagdating ko sa hardware store nyo. Para silang mag-ama. Talagang mabait sa mga tauhan yung asawa ko. Saan nyo ba nakuha yung Calvin na yan? Basta isang gabi, dumating na lang siya. Kasama niya si Calvin. Nag-apply daw ng boy sa kanya. Ayun, tinanggap na. Sabi ko nga nung una pakuhain muna niya ito ng barangay clearance. O raw, pakukuhain niya. Pero hindi na rin natuloy. Alam mo Ano? Parang duda ako. Anong ibig mo sabihin? Sinipat-sipat ko yung bagong boy nyo. At nakita ko parang mayroon siyang hawig kay Nep. Ewan ko lang Pero mag-imbestiga ka. Baka anak pala ni Nep sa labas ang Calvin na yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw pala, Calvin. Mano po, Lolo? Kawa ka ng Diyos, Kumusta po kayo abang wala ako? Eto, medyo may ubo. Pero ayos lang naman. Kahapon nakahingi ako ng dahon ng oregano kay Marseng. May tanim pala siyang oregano sa paso. Nang mapiga ako sa kutsara at mainom kong katas, medyo umiging pakiramdam ko. Lumuwag ang aking pag-ubo. Mabuti naman po kung ganun. Eto, Lo. Ano yan? Kunin niyo po yung 500. Bumali po ako sa amo ko. Aba, 2 linggo ka pa lang sa trabaho mo bumalik ka na kagad. Kasi nga po, alam ko kailangan ninyo makabili ng gamot. May diabetes po kayo. Kailangan mabili ninyo yung tabletas para makontrol ang pagtaas ng asukal sa inyong dugo. Oo nga. Pag ganito bang linggo wala kang trabaho? Wala po, Lo. Day off ko po ang araw ng linggo. Kasi sarado rin pong hardware store ng amo ko pag ganitong araw. Kumusta naman ang pagtrato nila sa'yo? Ayos naman po. Si Sir Nep po, sobrang bait. Pero yun pong asawa niya na si Mama Rita. Yung anak nila na si Zach. Medyo may pagkamasungit po sa akin. Pero okay lang po. At least po, kahit papano, may trabaho ko. Makisama kang mabuti, Opo. Ipakita mo sa kanilang isa kang mapagkakatiwalaang tauhan.
ka nga sa akin, Nep. Magsabi ka ng totoo. Ano ka ba naman, Marita? Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Siguro nagkausap na naman kayo ng kaibigan mo si Dina, no? Kasi nagkaroon na naman lason dyan sa utak mo. May katwiran naman si Dina sa obserbasyon niya. Kasi, nung pagmasdan kong mabuti ang si Calvin, nakita ko may pagkakahawig nga kayo. Maraming magkakahawig na tao na hindi magkadugo. Pero si Calvin, posibleng ang anak mo siya sa labas. Diyos ko naman. Nawawala ka na sa lugar. Nagiging makulit ka na. Wala ka na sa katwiran. Oo nga, nagkaroon ako ng ibang kasintahan bago kita nag-iasawa. Pero never ako nakabuntis ng ibang babae. Malay ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko anak si Calvin sa ibang babae. Sus, bakit sobrang bait mo sa kanya? Oh, ganito naman ako sa lahat nating tauhan, di ba? Pero dito kay Calvin, hindi ko alam kung bakit may ekstrang awa akong nararamdaman para sa kanya. Calvin! Ikaw pala, Jack. May iutos ka ba sa akin? Wala akong iutos sa'yo pero may sasabihin ako. Loko ka ha? Pakailamero kang lakas ng loob mo gamitan ng lumang bike ko. Kasi sabi ni Sir Nep, yun daw yung gamitin kong service sa pagpunta sa hardware store. Kasi pabalik-balik ako dito sa bahay niyo dahil may ibang inuutos sa akin si Nana Sabel. Basta! Ito ang tatandaan mo, saksak mo dyan sa utak mo ha. Mula ngayon, huwag mong gagamitin ang bike ko. Pinasasweldo ka dito. Bumili ka ng sarili mong bike. Sak! Anong problema? Bakit pinagagalitan mo si Calvin? Kasi naman tomboy niyo, Dad. Pakailamero. Ginagamit ang bike ko. Pinaglumaan mo na yun, di ba? Nagpabili ka na sa akin ng bagong mountain bike. Hindi mo na ginagamit yung luma. Basta gamit ko, Dad. Ayoko may ibang gumagamit. Hindi na po bale, Sir Nep. Lalakarin ko na lang po ang pagpunta sa hardware at pabalik dito sa bahay ninyo. Malapit lang naman po. Oh, Dad, narinig niyo ha? Kaya naman palang maglakad nito eh. Hayaan niyo siyang maglakad. Hanggang kailan mapagtitiisa ni Calvin ang kasungitan ni Zack at ng kanyang among babae? Bakit naman ganoon na lamang ang malasakit ni Nep sa binatilyong boy nila? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Singyan sa papel na Calvin. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.
DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, Sak! Bakit kunot na kunot yung noo mo pagpasok mo sa bahay? Meron ka ba nakaaway? Wala po ako nakaaway, Mami. Oh, bakit nga parang may kinaiinisan ka? Nakasalubong ko yung Calvin na yun habang nakasakay ako sa tricycle. Kanina yung bagong bike na gamit niya. Ah, yun ba? Binili ng daddy mo yun para kay Calvin. Kasi nga nag-alit ka daw nung gamitin ni Calvin yung luma mong bike. Si daddy talaga. Bakit ba mahal na mahal niya ang Calvin na yun? Tinatanong ko nga rin yan sa daddy mo eh. Sabi ko nga sa kanya, boy natin si Calvin, hindi ka mag-anak o miyembro ng pamilya. Pero masyado niyang ini-spoil. Oo nga, Mami. Hindi naman siya ganyan sa mga naging boy natin nun, di ba? Nanghihinala na nga ako eh. Kaya nga, nag-iimbestiga ako. Ano pong ibig niyo sabihin, Mami? Kasi nga sabi nung kaibigan ko, nung tita Dina mo, baka raw anak sa labas ng daddy mo ang Calvin na yan. Kaya nga lihim kong sinusubaybayan yung kilos ng daddy mo. At kung sakali nga anak niya sa ibang babae ang Calvin na yan, oras na malaman ko yan. Nako, palalayasin ko agad dito yan sa bahay natin. Calvin, linggo bukas,
sarado itong hardware store. Dadalawin mo ba ulit ang lolo mo? Tama-tama, payday ngayon. Opo, Sir Nep. Dadalawin ko po ulit si Lolo. Sa tuwing linggo po, kailangan talaga akong umuwi doon. Kasi baka wala na siyang gamot. Ano ba sakit ng lolo mo? Diabetes po. Tako. Mahirap kapag may diabetes. Siguro hindi naging maingat ang lolo mo sa pagkain ng kabataan niya. Paano po ba nagkaka-diabetes ng tao? Dalawang klase ang diabetes. Yung type 1 o hereditary, nasa lahi. Yung isa naman, type 2 o yung tinatawag na acquired. Nakukuha sa naging lifestyle ng isang tao. Yung kain ng mataas sa karbo at sa matatamis na pagkain. May lahi raw ba lolo mo? Di ko po alam eh. Kadalasan sa mga type 1 diabetic, nag-i-injection ng insulin. Nag-i-injection ba ng insulin lolo mo? Hindi po. May ininom lang po siyang tabletas. Siguro nga type 2 diabetic siya. Nung kabataan niya, siguro tumaba siya. Natatandaan ko po, nung maliit pa po ako, medyo mataba nga po si Lolo. Kaya ikaw, habang bata ka pa, simulan mo na ang pagiging maingat sa pagpili ng pagkain. Ang sabi nga, tayo ay kung ano ang ating mga kinakain. Hindi po kayang gawin ng mahirap na tao ang sinasabi niyo, sir. Kami po kasi, kung ano mura, tulad ng mga kwek-kwek at tusok-tusok na pagkain sa bangketa. Yun po ang binibili namin. Pero mga katulad po ninyo, hindi nyo papansinin yung mga ganong pagkain. Alam mo, Calvin, gusto kita. May sense sa mga sinasabi mo. Masarap kang kausap. Hindi katulad ng ibang kabataan na puro kalaswaan ang alam sabihin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Calvin, Po. nang umuwi ka kahapon, nakita ko ang dumi ng suot mo. Nagdiskarga po kasi kami kahapon ng Hollow Blocks, Nana Sabel. Ilabas mo na dito at isasama ko na sa mga lalaban ko. Madali ko mapapalinis yun dahil Pride powder ang gamit ko sa paglalaba. Naku, wag na po. Ako na lang po maglalaban ng mga damit ko. Minsan lang naman. Hayaan mo nang ako maglaba ng ilang pirasong damit mo. Washing machine naman hindi na makakadagdag sa pagod ko yun. Ayan, mag-almusal ka na. Sige po, kukunin ko na lang po ang almusal ko. Doon na lang po ako kakain sa tulugan ko sa tabi ng garahe. Aba, bakit? Baka po kasi lumabas na rin dito sa kusina si Jack. Alam niyo naman yun. Mainit ho ang dugo sa akin. Napansin ko nga, medyo inis sa'yo si Zack. Siguro nagsiselos. Bakit po siya magsiselos? Kasi nakita niya. At nakita ko rin. Sobrang bait sa'yo ng daddy niya. May iba na rin naging boy dito sa bahay na ito. At katulong din sa hardware store. Pero tingin ko'y iba ang pagtingin sa'yo ng amo natin. Pinagbubuti ko po kasi yung trabaho ko. Basta nakita akong dapat gawin. Hindi na po ako naghintay ng utos. Ginagawa ko na agad. Tama. Ipagpatuloy mo yan para magtagal ka rito. Opo. At makikita mo, si Nep na ang kusang magdadagdag sa sweldo mo. Hindi mo na kailangan humingi ng aumento. Mabait si Nep sa mga masisipag na tauhang katulad mo. Dalawang araw na lang pala't birthday na ng apo ko si Calvin. Nung araw na maliit pa siya, ako naman medyo malakas pa. Tuwing sasapit ang kanyang kaarawan,
ay naibibili ko pa siya ng kahit mumurahing regalo. Noon nakakapagkarpintero pa ako, kantero. Pero ngayon, matanda na ako't sakitin pa. Ay, sana naman datnan ng magandang kapalaran ng apo ko. Sir Nep, ito po yung order ng huling dumating na customer natin. 200 hollow blocks po at 20 semento. Saka isang truck po na buhangin. Dalhin mo kay Mitch, ha? Doon sa kahera natin. Siya na magkwenta kung magkano lahat yan. Opo, sir. Oh, bumalik ka kagad dito, ha? Opo, sir. May utos pa siguro sa akin si sir, kaya pinababalik ako. Wala si Michi dito sa harap ng ka. Baka nag-CR. Iiwan ko lang dito itong order slip. Babalik na ako kay sir. Sir, may utos pa po ba kayo sa akin? Wala na akong iutos sa'yo, Calvin. Pinabalik lang kita kasi gusto kong ako ang mauna sa pagbati sa'yo ng happy birthday. Birthday mo sa Makalawa, di ba? Opo. Eto regalo ko sa'yo. Ano po itong nasa paper bag na to, sir? Pantalong maong. Signature dyan, ha? May tatak. Nakikita mo ba yung mga maong pants ng anak ko? Katulad ng mga yan. Wow. Kaya po ba ninyo tinanong sa akin kung anong sukat ng bewang ko ng isang araw? Oo. Kaya pag uwi mo sa inyo sa linggo, para dalawin ng lolo mo, suot mo yan. Salamat po, sir. Sa totoo lang po, ang lahat ng suot ko ngayon, galing po sa ukay-ukay. Ngayon lang po ako makapagsuot na signature na. Bago pa. Salamat po talaga. Oo, walang iyakan. Di pa nga ako tapos Sasabihin pa ako sa'yo. Kasama ito sa birthday gift ko sa'yo. Sir? Simula sa susunod na buwan, ang 3,000 sweldo mo, magiging 4,000 na. Para hindi ka mahirapang bumili ng gamot ng lolo mo. Talaga po ba? Salamat po, sir. Maraming salamat po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Calvin, natutuwa ako't napakabait mo sa akin. Pero nalulungkot din ako na wala na akong kakayahang mapag-aral ka. Ayan tuloy, napilitan kang mamasukang helper. Sus, ayos lang po yun, Lo. Masweto na rin po ako dahil nakatagpo ko ng mabait na amo. Katunayan nga po, ito pong suot kong pantalon. Regalo niya po ito sa akin. At mamahalin po ito. Mahigit 1,000 ang bili ni Sir Nep. Aba, kahit kailan hindi pa nasayaran ng ganyang kamahal na damit ang katawan mo. At hindi lang po yun. Tinagdagan na rin po niya ako ng sweldo. 4,000 na po ang sahod ko simula sa susunod na buwan. Aba, ito'y magaling. Mahusay. Tamang-tama po, Lo. Idadagdag po natin sa pambili ng gamot nyo. Kasi nito pong mga huling buwan, pumapalya kayo ng pag-inom ng gamot. Baka po magkaroon kayo ng komplikasyon. Salamat sa iyo, Apo. Mabait ka. Maalalahanin ka. Nagmana ka sa nasira mong ama. Nep,
Nagustuhan mo bang niluto kong kare-kare? Oho, Nana Isabel. Ang sarap. Teka nga ho pala. Ipagtira niyo si Calvin, parating na yung bukas ng umaga. Dinalaw yung lolo niya. Ay, marami naman ang niluto ko. Talagang may matitira. Masyado naman yatang special say si Calvin. Oo nga. Pakiramdam ko tuloy, parang siya pa ang mas mahal ni Daddy kaysa sa akin eh. Sak, ang ama laging mas mahal ang kanyang anak. At ikaw, Marita, huwag mo sanang bigyan ng anumang kulay ang pagmamalasakit na pinapakita ko kay Calvin. Naaawa lang ako sa kanya. Dad, ang laki ng katawan niya. Dapat ba siyang kaawaan? Ang ibig kong sabihin, nakakaawa ang kalagayan ni Calvin kasi hindi siya nag-aaral. Tingnan mo siya. 3rd year high school lang ang natapos. At ayan, namasukan ang helper sa atin. Hindi katulad mo, patuloy ka nakapag-aaral. Paano responsable tayong mga magulang? Kaya nasa ayos ang kalagayan ng anak natin. Yun na nga eh. Kaya may mga kabataang nakakaawa. Dahil sa kapabayaan ng mga magulang, ang mga anak nila napapariwara. Tama. Katulad ni Calvin. Wala nang mga magulang si Calvin. Kwento niya sa akin, parehong patay na ang parents niya. Lolo na lamang daw niya ang kasama niya sa buhay. Sakitin pa lolo niya. Yung malaking parte ng kanyang sweldo, nauuwi sa pambili ng gamot ng matanda. Ayoko nang kumain, Mami. Nakakaumay yung kwento ni Daddy tungkol kay Calvin. Bigla ako nawalan ng gana. Marita, ano nangyari sa anak mo? Ano pa, di na inis. Kasi wala ka na mukhang bibig, kundi ang Calvin na yan. Ayoko na nga rin kumain. Nep, huwag mong pupurihin ang harapan sa iyong mag-ina si Calvin. Alam mo namang allergic sila pareho basta si Calvin ang ibinibida mo. Ay nako, Nana Isabel. Hindi ko maintindihan ang anak at asawa ko. Nakita mo na? Ha? Nakita mo na? Mabuti nga ikaw na mismo nakapansin sa ikinikilos ng asawa mo, Marita. Sa paraan kung paano niya tratuhin si Calvin, makikita mo na hindi niya basta helper lang ang bago niyong boy. Naiinis na nga ako eh. Bakit ba hindi mo na lang palayasin ng Calvin na yun? Maghanap na lang kayo ng bagong helper. Ano mo sa nakikita ko, hindi papayag si Nep na palitan namin si Calvin, di na. Pero may gusto kong tuklasin. At ano naman ang gusto mong tuklasin, Aber? Gusto kong malaman kung anak nga ba ng asawa ko sa ibang babae si Calvin. At kung oo, sinong babaeng naanakan niya? Bakit nga kaya ganoon na lamang ang malasakit ni Nep kay Calvin? Anak nga kaya niya ito sa ibang babae? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Singyan sa papel na Calvin. Nilabatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado.
Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Calvin, mula pa kaninang dumating ka, pansin ko parang malungkot ka. May problema ka ba sa trabaho mo? Ha? Eto na po ang gamot ninyo, Lolo. Nasa loob din po ng supot ng gamot ang reseta. Baka po mawala. Hindi mo na sinagot ang tanong ko. Lagi ka pa rin bang sinisigaw-sigawan ng anak ng amo mo? Di ko na lang po pinapansin ang ugali ni Zach, Lolo. Sabi po ni Nana Sabel, talagang salbahe raw po yun kahit nung maliit pa. Lagi daw pong nakikipag-away sa mga kalaro. Yung amo mong babae,
Mainit pa rin bang dugo sa'yo? Parang ganun na nga po. Tuwing makikipag-usap sa akin, laging pasinghal, pasik ang boses. Minsan nga ho, sinabuyan pa ako ng tubig sa mukha nang minsang hindi ko agad narinig kung ano yung inutos niya sa akin. Ano kaya kung umalis ka na lang sa kanila? Di po pwede, Lo. Paano mga gamot nyo? Paano natin mabibili? Pwede namang wala akong gamot. Bahala na sa akin ng Diyos kung talagang gusto na niya akong kunin. Huwag naman po kayong ganyan. Kayo na lang po nag-iisang pamilya ko. Ayoko mawala kayo. Madali lang naman po yung trabaho ko sa bahay ni na Sir Nep. Hirapan lang po ako kay samahan ng amo kong babae at ang anak nila. Ganun madalas. Ang inihirap o idinadali ng trabaho ay nasa mga kasamahan mo. Ewan ko kung bakit may mga ganong tao na hindi na nga nakakatulong na may merwisyo pa. Ang inaalala ko'y ikaw. Huwag niyo po akong alalahanin, Lo. Kaya ko po ito. Pagtitisan ko na lang po ang ugali ni na Ma'am at Zack. Nep, bakit may bagong polo shirt ako nakita doon sa kotse? Dalawa yon. Ang isa para kay Zack at ang isa para kay Calvin. Ano? Meron din si Calvin? Oo. Kasi napansin ko puro kupas at lumang isinusuot na dami ni Calvin. Kaya binili ko na rin. Sumusweldo naman siya. Bakit hindi siya bumili? Kasi nga baka kinakapos pa rin yung bata. Gasino lang ba sweldo niya? Kung minsan kumakain tayo mag-anak sa restaurant, sobra sa sweldo ni Calvin ang halaga ng isang kain natin. Tapatin mo nga ako. Anak mo ba si Calvin sa labas? Sa Marita. ibang babae? Ibang klase pagtingin mo sa kanya eh. Yung nakikita ko sa'yo, hindi pagtingin ng amo sa kanyang tauhan. Iba ang pinakikita mo kay Calvin eh. Aminin mo. Anak mo siya sa ibang babae, hindi ba? Heto na naman ba tayo? Ha? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya anak. Pero oo, ikatutuwa kong maging anak ko nga siya. Kasi nakikita ko mabuti ang kanyang kalooban. Mabuti siyang bata, masipag, magalang. Ay, yan ka na naman! Basta si Calvin na napag-uusapan, puro papuri yung naririnig ko sa'yo. Si Zack, kahit ba minsan napuri mo? Mahal ko si Zack. Mahal ko siya dahil anak natin siya. Pero masakit mang aminin. Wala sa kanya ang mga katangi ang nakikita ko kay Calvin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nana Subel, mamaya po, pag pinagdala ninyo ako ng pagkain kay Sir Nep sa hardware, magdadala na rin po ako ng smart dishwashing gel. Kasi po, basta ang ginagamit ko pag naghuhugas ako ng mga plato at basong ginamit ni Sir. Sige. Lalagay ko na rin sa dala mong basket. Ay, siya nga pala. Nabanggit ko na kay Nep ang sinabi mo sa akin nung isang linggo. Ano po bang sinabi ko sa inyo? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Di ba sabi mo sa akin gusto mo makapagpatuloy ng pag-aaral? Oo nga po pala. Ngayon, sabi sa akin ni Nep, papayagan ka raw niya mag-aral sa gabi. Makikita mo, isang araw, kakausapin ka niya. Hindi mangyayari yan, Nana Sabel. Dahil hindi ako papayag. Marita? Sobra-sobra na yung pabor na binibigay ng asawa ko sa lalaking yan. Aba, talo pa niya yung anak namin sa atensyong binibigay sa kanya ni Nep. Mabait naman kasi itong si Calvin. At salbay ang anak ko si Zack, ganun ba? Ganun ang ibig niyo sabihin? Wala ako sinabing ganyan. Pero si Nep,
Kaya niya nabibigyan ng pabor itong si Calvin. Kasi nga mabait at masipag ang batang ito. Sa lahat ho na naging boy natin dito sa bahay ninyo, siya lang ang bukod tanging hindi na kailangang utusan. Siguro na, Isabel, may alam kayo sa sikreto ng asawa ko, ano? Siguro? Ano sikreto? Kilala niyo ang babae ni Nep. Ang babae ina ng Calvin na yan. Hindi po babae ng inyong asawa, nanay ko. Patay na po siya. Malay ko kung nagdadrama ka lang na patay na nga yung nanay mo. Nagsasabi po ako ng totoo, ma'am. Hindi po ako anak ni Sir Nep sa labas. Sa ngayon, wala pa akong ebidensya. Pero nag-iimbestiga ako. Kaya huwag kayong pakasisiguro. Malalaman ko rin ang buong katotohanan. Sir Nep, na-deliver ko na po sa customer ang triplex wire na 20 metro. At yun pong tinawag ng suki nyo dito sa hardware. Nag-buy ka lang ba nang dali mo sa customer natin ng triplex wire, Calvin? Opo, sir. Mag-iingat ka pag anong nagdi-deliver ka sa malalapit na customer natin ng maliliit na order nila. Opo. Usually, yung mga ganong order, nakalimutan lang nila. Kaya tinatawag na lang. Gusto mo ba palagyan ko ng sidecar yung bisikleta mo? Okay na po yun, sir. Mas mabilis po pag walang sidecar. Basta mag-iingat ka. Siya nga pala. Ilang buwan pa naman bago sumapit ang bagong pagbubukas ng school year. Gusto mo raw mag-aaral sa gabi? Sabi sa akin ni Nana Isabel. Huwag na lang po, sir. Hindi ko na lang po ipagpapatuloy yung pag-aaral ko. Bakit? Basta po, huwag na lang po. Nako. Sigurado, may nangyari kanina sa bahay, no? Kaya ganyan na biglang nagbagong isip mo. Magtapat ka sa akin, Calvin. Nakagalitan ka na naman ba ng misis ko? Wala po yun, sir. Ako na humihingi sa'yo ng pasensya para sa misis ko. Talagang mainitin ang ulo ng babaeng yun eh. Isa pa, napagbibintangan niyang baka raw anak kita sa ibang babae. Pasensya ka na, ha? Basta, ihanda mo ang mga kailangan sa school para makapag-enroll ka sa susunod na pasukan. Kung pagmumulan lang po ng away ninyo mag-asawang pag-aaral ko, wag na lang po, sir. Salamat na lang po. Siguro po, talagang ganun. Pag mahirap, tingin ng iba, wala kaming karapatang mangarap. Oo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Kung merong pumipigil sa'yo na maabot ang pangarap mo, ako narito ko para tulungan ka. Akong bahala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nana Isabel! Oh, bakit mukhang galit ka, Zack? Bakit nagmamadali ka? May kaaway ka ba? Dumating na ba si Calvin? Oo, nandyan na siya. Naroon siya sa bodega, sa kwarto niya. Bakit ba? Nasilip ko kaninang umaga nasa papag niya ang lumang libro ko. Bakit siya nakikialam sa mga gamit ko? Sandali, Zack. Hindi nakialam si Calvin sa mga gamit mo. Ang mga lumang librong nakita mo sa kanyang kwarto, isinako mo na yun, hindi ba? Sabi mo, ibenta ko na lang sa mga magbubuti. O kaya daling ko sa rekto kung meron akong panahon para maging pera ko. Nakita ni Calvin. Sabi niya, baka raw pwede niyang basahin kapag nagpapahinga siya.
Kaya ayon, ibinigay ko. Hindi ko yun ibinigay sa kanya. Makikita niya. Ay, hoy! Siya! Ano gagawin? Ninakaw niya ang gamit ko. Bibigyan ko siya ng leksyon. Calvin! Calvin, lumabas ka dyan! Calvin! Ano ba? Ikaw pala, Zach. Bakit parang galit ka? Galit talaga ako. Bakit dinakaw mo mga libro ko? Ha? Ayun ang isa, oh. Hawak mo. Ang lakas ng loob mo makialam ng gamit ko, ah. Nagkakamali ka. Hindi ko ninakaw to. Akala ko kasi itatapon na kaya kinuha ko. Ang sabihin mo, malikot talaga ang kamay mo! Bakit mo ko sinapak? Para matuto ka na pag hindi sa'yo, huwag mong pakikialaman. Sige, lumaban ka! Lumaban ka! Siya! Ano ba? Ano? Huwag Laban! kayong mag-away! Huwag po kayong mag-alala, Nana Sabel. Hindi ko po siya lalabanan. Lumaban ka! O natutuwag ka lang, ha? Halika dito! Sa amin sa squatter, bawal ang duwag. Doon pag mahina loob mo, kakainin ka ng kapwa mo. Dami mong dahilan. Eh di kung gano'n, lumaban ka sa akin. Tara dito! Sige, pasalamat ka, anak ka ng taong sobra kong nire-respeto. Kung nagkataong ibang tao ka, Dami mong dahilan. noon ko pa binasag ang mukha mo. Dahil noon pa ako naangasan sa ugali mo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Kaya nakikiusap ako. Zach, yung simpleng pangarap ko, huwag mong harangin. Alam mo ha? Ang corny mo! Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magusto ng gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! Nasaan ka? Daddy, narito po ako. Bakit sinapak mo raw si Calvin? Sino nagturo sa'yong maging marahas sa kapwa mo? Kasi po, Daddy, ninakaw niyo yung... Walang ninakaw si Calvin! Ipinatatapon mo na ang mga lumang librong yon, hindi ba? Hindi ba? Sa kalagmanan ng ganyang ugali, na hindi bali lang itapon ang gamit mong ayaw mo na kaysa pakinabangan ng ibang tao. Ha? Saan mo namana ang ganyang asal? Saan? Saan? Ang totoo po, Daddy, nagsiselos po ako kay Calvin. Kasi po, pakiramdam ko, parang mas mahal ninyo siya kaysa sa akin eh. Ikaw ang anak ko. Pwede bang magmahal ako ng ibang tao kaysa sa'yo? Pero Dad, puro pabor niya ang ibinibigay niyo eh. Dahil nangangailangan siya ng pabor. Nangangailangan siya ng tulong. At isa pa, nakakatuwa siyang tulungan dahil masipag siya, mabait siya. Nagbabait-baitan lang ang Calvin na yun. Dahil sabi sa akin ng anak natin, nagbanta pa raw ito sa kanya. Anong nagbanta? Sinabi raw sa kanya ni Calvin na huwag niya tong piliting maging demonyo. O, hindi ba pagbabanta yun? Lahat ng tao kapag inapi mo, kapag sinaktan mo, naroon talaga ang posibilidad na lumabas ang nagtatagong demonyo sa likod ng kanyang utak. Palagi ka na lang may katwiran, basta sangkot ang Calvin na yan. Ang mabuti pa, paalisin mo na lang siya para wala nang gulo. Para matahimik na tayong pamilya. Maghanap ka na lang ng ibang magiging helper natin dito sa hardware. Walang rason para paalisin natin siya. Ano? Kaya sa ayaw at sa gusto ninyong mag-ina, mananatili siyang katulong ko sa ating negosyo. Calvin, po, mabuti dumating ka.
Kanina pa ako namimilipit sa sakit dito sa aking kanang tagiliran. Di po ba kayo nalipasan ng gutom, Lo? Hindi naman siya nang sumasakit sa akin eh. Ibang klaseng kirot ang nararamdaman ko. Hindi po kaya komplikasyon ng sakit ninyong diabetes. Ko, hindi ko na ito kaya, Calvin. Hindi ko na kaya. Aray ko. Nanunod ang sakit. Sobra. Ito na siguro may kamamatay ko. Huwag naman kayong ganyan. Sobrang sakit. Diyos ko, kunin niyo na lang po ako. Dito lang po kayo, Lo. Tatawag po ako ng mga kapitbahay. Magpapatulong ako na buhatin kayo. Kailangang maitakbo ko kayo sa ospital. Komplikasyon nga kaya sa sakit na diabetes ang matinding kirot na nararamdaman ni Lolo Mulong sa kanyang tagiliran? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Singyan sa papel na Calvin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang papailit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, maging isa na akong demonyo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Appendicitis. Kailangang maoperahan agad ang lolo mo, iho. Dok, parang awa po ninyo. Huwag po ninyong pababayaan may masamang mangyari sa lolo ko. Hindi gaanong kalakihan, pero may kailangang bayaran para sa kanyang operasyon sa appendix. Opo, alam ko po. Ang isa pang problema, may diabetes pala ang pasyente. Kailangan pa natin pababayin ng sugar level sa dugo ng lolo mo bago may isagawa ang operasyon. Kung hindi, baka magkaroon ng komplikasyon. Nakikiusap po ako. Gawin niyo po ang dapat gawin, Dok. Babalik po ako agad. Pagbalik ko po, dala ko na po ang pambayad sa operasyon ng lolo ko. Isabel, kala ko ba hindi nababalik dito ang Calvin na yan? 4 na araw lang ako nawala. Pagbalik ko, nagtatrabaho na naman pala siya sa asawa ko. Oo, Barita. Bumalik na siya. Nasa ospital pa lang lolo niya, kaya matagal siyang nawala. Oo nga pala. Wala ba kayo nakitang kwintas? Yung kwintas ko na may pendant na korting puso na may maliit na brilyante sa gilid? Ay, wala. Wala akong nakita. Saan mo naiwan? Alam niyo naman ako kung saan-saan ko naiiwan yung mga gamit ko. Hindi ba minsan, nakita niyo yung isang singsing ko na iwan ko sa banyo? Nung minsan naman yung hikaw, hinubad ko pala, naiwan ko doon sa center table. Kung ako nakakita, ibibigay ko sa'yo. Baka naman hindi mo dito naiwan. Nanasabel, sigurado ako. Dito ko naiwan yun dahil nung nasa biyahe na ako, papuntang Pangasinan, kinapa ko yung leeg ko. Wala yung kwintas. Nung ko lang nalaman, hindi ko pala suot yung kwintas. Ay, mahal ba yun? Ay, bukod doon sa mahal. Regalo pa ho yun sa akin ng mami ko nung dibo ko. Tagal-tagal na nga ho na sa akin eh. May sentimental value ho yun. Baka naman ako ni Calvin, mami. Ay, Sak! Huwag mo naman pagbintangan si Calvin. Hindi niya yun magagawa. Matagal na siya rito. At sa buong panahon na kasama natin sa bahay, wala namang gamit na nawala rito. Ay, nako, mami. May nag-abogado na naman sa Calvin na yun. Oo nga naman, Hanasabel. Ano malay natin kung siya nga yung kumuha? Marita, isa lang ang masasabi ko. Buo ang tiwala kung hindi si Calvin ang kumuha ng nawawala mong alahas. Mabait ang batang yun. Kaya alam kong hindi siya gagawa ng anumang kabalbalan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Lo, tapos na po kayong operahan.
Muntik na palang sumabog ang appendix nyo. May nararamdaman ho ba kayong kirot sa sugat ng operasyon? Medyo may kaunting kirot. Timing po palang pagdating ko ng isang araw sa bahay natin. Naku, kung hindi pa pala ako dumalaw sa inyo, baka kung ano na yung nangyari sa inyo. Saan ka kumuha ng ipinambayad mo sa operasyon ko? Naku, huwag niyo pong isipin yun. Public hospital naman po ito. Mura lang na gastos, Lo. Pero gastos pa rin. Saan ka nangutang ng pera? Kuwan po, umutang po ako kay Sir Nep. Mabait siyang amo. Kaya magpakabait ka rin sa kanilang poder. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng pagtitiwala nila sa'yo. Mami! Mami! Ano ba, Sa? Makatawag ka dyan para kang may emergency. Bakit ba? Mami, nakita ko tong pantalon na maong na ito. Oh. Nakasabit doon sa pako sa dingding sa garahe. Akala ko nga akin eh. Kasi signature pants to. Pero hindi sa akin. Hindi dumudumi ng ganito ang pantalon ko. Sigurado kay Calvin yan. Ay, tingnan mo nga yung daddy mo. Talagang in-spoil yung boy natin ng gusto. Mamahaling maong pants pa, ha? Kilalang tatak, oh. Original, Mami. Alam kong original to. Kaya nga. Siguradong daddy mong bumili niyan para kay Calvin. Mami, maiba ko ha. May nakita ko sa bulsa ng pantalong to, Mami. Ito. Ano yan? Resibo sa pawn shop. Nagsangla si Calvin ng alahas sa pawn shop. At tignan nyo, Mami. Ang laki ng halaga ng sangla. Oh my God! Necklace nakalagay dito sa resibo. So, ibig sabihin, siya nga nagnakaw ng kwintas ko. At sinanla ng 30,000. Bistadong-bistado na siya, Mami. Ayan ang ebidensya. Nana, Sabel! Marita, ano yun? Ayan. Ayan ang ebidensya. Na yung boy na lagi niyong pinupurit pinagtatanggol. Isa talagang magnanakaw. Ano? Malikot ang kamay. Siya ang kumuha ng nawawala kong kwintas. Hindi ko alam. Matungkol dyan. Ay, ipakukulong ko siya. Ipapa-aresto ko siya. Lo, ibinili ko po kayo ng pagkain sa labas na itong ospital. Alam ko kasi hindi nagugustuhan yung rason dito. Oo nga. Matabang silang magluto. Hayaan niyo po. Ako na lang po yung kakain ng rasong pagkain para sa pasyente. O ito po. Ito na lang po yung kainin niyo. Siya nga pala. Kailan ka babalik sa amo mo? Pag pinalabas po kayo bukas, sa Makalawa na po ako babalik sa trabaho ko, Lo. Huwag niyo pong alalahanin yun. Nagpaalam naman po ako ng maayos kay Sir Nep. Mawalang galang na po, Lolo. Pasensya na kayo. Pero may tungkulin po kami dapat gampanan. Ano ho yun, Mamam Kulis? Iimbitahan po namin sa police headquarters ang inyong apo. Siya si Calvin, hindi po ba? Oo, siya nga si Calvin, ang apo ko. Pero bakit? Bakit niyo siya arestuhin? Qualified tape po ang kaso ng inyong apo, Lolo. Ha? Pinagnakawan niya ang kanyang amo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pati ako hindi makapaniwalang magagawa mo yun sa amin, Calvin. Tinira mo ang tiwala ko. Sir Nep,
Patawarin po ninyo ako. Lagi kitang ipinagtatanggol sa asawa ko. Pati anak ko nagsiselo sa'yo. Kasi sobra ang concern ko sa'yo. Tapos ganito. Ano na mangyayari sa'yo ngayong... Ha? Imbis na laya ka at nakapagtatrabaho, eto ka ngayon. Nakakulong. At kapag formal nang naisampang demanda ng misis ko laban sa'yo, dadalhin ka sa city jail. Sorry po, sir. Sorry po. Gawa ko lang po yun dahil gusto kong maopera ng lolo ko. Naamin ko po. Tukso ko nakawin ng kwintas ni ma'am. Naiwan niya sa may ibabaw ng lababo sa kusina. Pero, sorry po talaga. Dapat nagsabi ka na lang sa akin. Kahit pa paano makakatulong ako. Hindi yung nagnakaw ka. Sorry, sir. Yun po sana talagang bala ko eh. Uutang po sana ako sa inyo. Pero, tinalo po ako ng iya. Tapos po nang utusan niyo ako sa bahay. Nakita ko na po ang kwintas. Saang ospital nakakonfine ang lolo mo? Bakit po? Gusto ko siya makausap. O ano, Marita? Ano ngayon? Di napahiya asawa mo? Talagang napahiya siya sa akin, di na. Tanggol siya ng tanggol doon sa boy niya eh. Tapos ganun pala yung Calvin na yun. Ang pagkakataon nga naman, ano? Naintriga lang si Zach dahil may signature funds ang boy nyo. Yung pala nasa bulsa ng pantalong yun na resibo ng isinanglang nakaw na kwintas. Nasa akin na uli yung kwintas. Oh? Nagpagawa ako ng affidavit. Naninakaw sa amin yung kwintas. Tinubos ko na. Hoy, malaki rin ha. Imagine, 30,000. May tubo pa yun. Wala pang tubo. Kasi nga ilang araw pa lang naman. Oh, paano? Ano plano mo kay Calvin? O, di tutuloy ko yung demanda sa kanya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Tinuro sa akin ng nurse na ito ang kama niyo, bulong. Siguro hindi niyo ako kilala. Ako ho ang amo ng inyong apong si Calvin. Kilala kita, Neptali. Kilala niyo ako? Paano niyo ako nakilala? May dapat kang malaman. Huwag mong pabayaan si Calvin na mabilanggo ng matagal. Kawawa naman yung bata. Hindi masamang tao ang aking apo. Napilitan lang siyang gawin yon dahil sa akin. Dahil gusto niya akong maipagamot. Pero hindi siya masamang tao. Kung sa akin lang ho, walang problema. Kaya ko siyang patawaran. Pero ang asawa ko, siyang galit na galit sa inyong apo. Gumawa ka ng paraan. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mong pamangkin mo. Anong sinabi niyo? Pamangkin? Oo. Pamangkin mo ng aking apong si Calvin. Dahil anak siya ng ate Elisa mo. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino si Eliza sa buhay ni Nep? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas.
nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Sinian sa papel na Calvin. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag na huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, maging isa na akong demonyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako
ang bukas. Mang Mulong, ipaliwanag ho niyo sa akin. Paano niyo nakilalang Ate Elisa ko? Si Elisa ang ina ni Calvin. Anak kong naging asawa ng kapatid mo. Ho? Anak ninyong lalaking sinamahan ni Ate Elisa? Oo. Si Ernesto na nag-iisa kong anak. Itinakwil si Elisa ng inyong mama nang umibig sa isang walang pinag-aralang construction worker. Ako man ay nagtaka kung paano ang anak ko'y nagustuhan ng isang anak mayaman na gaya ng ate mo. Pero sabi nga, pag-ibig kasi yan, maraming imposibleng nangyayari dahil sa pag-ibig. Pero hindi nga matanggap ng iyong mama ang isang hamak na construction worker lang ang makakasungkit sa iyong kapatid. Tinangkang layuan ng anak ko si Elisa, ngunit nagbunga na ang kanilang kapusukan. Dumating si Elisa na umiiyak sa bahay namin. Buntis daw siya. Kaya wala nang nagawa si Ernesto at nagpakasal sila sa West. Nasaan ang kapatid ko? Bago ho namatay ang mama namin, pinahanap siya. Napatawad na siya ng mama. Namatay si Elisa sa panganganak. Nang ipanganak niya si Calvin. Ho? At makalipas ang 3 taon, si Ernesto naman ang nawala. Ang mahirap na katulad namin, ordinaryong sakit lang kuminsan ikinamamatay na. Na-pneumonia si Ernesto na hindi namin naipagamot. Mag-4 na taon pa lamang noon si Calvin nang maiwan siya sa akin. Diyos ko. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala gano'n na lang ang pag-aalala ko kay Calvin. Kaya pala sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Anak pala siya ng kapatid ko. Dugo at laman ko rin. Mabuting at nagkausap tayo. Ngayon, alam mo ng buong katotohanan. Ang totoo rin, sadya kong hinanap ang address nyo na noon ibinigay sa akin ni Elisa nung nabubuhay pa siya. Sadya kong pinag-apply na boy sa inyong pamangkin mo. Pamangkin ko pala siya. Ngayong alam mo na matatahimik na ako. Sakitin na ako. At anuman ang mangyari sa akin, panatag ang kalooban kong ang aking apo ay natagpuan na ng kanyang kadugo. Calvin, may dalaw ka? Sino kaya ang dalaw ko? Calvin. Nana Sabel? Eto, dinalang kita ng pagkain. Nang makaalis si Marita at si Shaq, tumalilis din ako. Nagbalot ako nitong adobong manok at saka kanin. Nana Sabel, pasensya na po kayo. Sorry po. Sinira ko po magandang pagkakakilala ninyo sa akin. Hindi mo talaga dapat ginawa yun. Kung nagsabi ka sa akin, kahit paano'y may maitutulong ako. Patandang dalaga ako at nasa bangko ang lahat ng kinita ko. Hindi mo dapat pinag-interesan ang kwintas ng amo natin. Ginamit ko po yun para maoperahan ng lolo ko. Tama, maganda ang layunin mo.
Pero tandaan mo, hindi maitutuwid ng magandang layunin ang baluktot na pamamaraan. Hindi pwede yung sinasabi mo, Nep. Hindi ko iatras ang demanda laban kay Calvin. Mabubulok siya sa bilangguan kasi magnanakaw siya. Maawa ka naman dun sa bata, Marita. Ha? Hindi na siya bata. 18 anyos na siya. Hindi masamang tao si Calvin. Ah, hindi ba masama yung nagnakaw? Ha? Natukso lang siyang mang-umit ng alahas mo. Kasi unang-una, burara ka rin. Pakalat-kalat ang mga gamit mo. Ako ba ngayon ang may kasalanan? Ako pang sisisihin mo? Sa kakatihan ng kamay ng paborito mong houseboy? Binigyan na kita ng pantubo sa kwintas mo, hindi ba? Nabalik na sa iyo ang alahas mo. Ano pa ba ang gusto mo? Ang gusto ko mabulok sa bilangguan ng lalaking yon. Nagawa lang yun ni Calvin sa kagustuhan niyang maipagamot ang kanyang lolo. Wala akong pakialam. Huwag mo siyang pagmukaing bayani sa paningin ko, ha? Dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naawa sa kanya. Kahit na sabihin kong si Calvin ay pamangkin ko? Ano? Anong sinabi mo? Oh! Pamangkin ko pala si Calvin. Kahapon ko lang nalaman. Anak siya ng nawawala kong kapatid na si Ate Elisa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat. At may nag-apply ng labandera dito. Noong kaalis lamang na isa pang katulong, kahit sumasakit ng baywang ko, ako pa rin na nagtityagang mag-washing machine ng maruruming damit. Ihahanda ko na agad ang pride powder na gagamitin ng labandera pagdating niya. Pagkatapos niya maglaba, dadalawin ko ulit si Calvin sa police headquarters. Oh, Diyos ko. Kahit nakagawa ng kasalanan ng batang yun, awang-awa pa rin ako sa kanya. Kaya pala ganun, kasi anak pala siya ng isa sa mga naging alaga ko, si Elisa. Panginoon, paglubagin po ninyo ang galit ni Marita. Sana po'y pumayag na siya sa pakiusap ni Nep na iatras na ang demanda laban kay Calvin. Huwag kang pumayag, Mami. Huwag mong iatras ang demanda. Gusto kong makulong ang hambog na yun. Zach, huwag ka nang manggigil sa inis. Talagang hindi ako papayag sa gustong mangyari ng daddy mo. Kasi po, Mami, pag pumayag kayong huwag nang idemanda ang Calvin na yun, balik na naman tayo sa dati. Magiging helper pa rin siya ni Daddy sa hardware natin. Tapos parati siyang narito sa bahay natin. At magbabanggaan kami lagi dahil hindi ko gustong karakas ang pagmumukha niya. Sige! Magkampihan kayong mag-ina. Pagtulungan ninyong idiin sa korteng anak ng taong pinagkakautangan ko ng pangalawa kong buhay. Ano? Anong ibig mong sabihin? Noon niyo pa nakikita ang mahabang pilat na ito sa tagiliran ko. Hindi ba? Dahil ito sa kidney transplant operation na ginawa sa akin noon. 15 anyos lang ako noon. At 18 anyos naman si Ate Elisa. Siyang nagbigay sa akin ng isa niyang kidney.
para lang humaba ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong patay. Kaya pasensya na kayo. Pipiansahan ko si Calvin. Haharapin niya ang demandang nakasampa laban sa kanya. At ikukuha ko siya ng sarili niyang abogado. Sa ganoong paraan man lang, masuklian ko ang kabutihang ginawa sa akin ng kanyang ina. Nakaligtas nga ako sa tiyak na kamatayan. Pero ang apo ko namang si Calvin ang napahamak. Hindi na lang sana niya ninakaw ang alahas ng kanyang amo. Hinayaan na lang sana niya akong mamatay. Kawawa naman ang aking apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, kaninang umaga nang ihatid niyo ako sa school. Tahimik na tahimik kayo. Ngayon nasusunduin niyo ako. Wala pa rin kayong kibo. Parang nakukonsensya rin ako, Zack. Saan kayo nakukonsensya, Mami? Nakita ko, ipit na ipit ang daddy mo sa sitwasyon. Naninimbang siya sa atin. Tayong dalawa na pamilya niya. At kay Calvin na anak pala nung nawawala niyang kapatid. Matindi ang hangarin ng daddy mong matulungan si Calvin. Dahil anak siya ng ate niyang naging instrumento para madugtungan ang kanyang buhay. Ibig bang sabihin, Mami, lumalambot na kayo? Kanina pinayuhan ako ni Nanay Isabel. May mababawas daw ba sa ating pagkatao kung matututo tayong buksan kahit konti ang ating puso at sikapin natin magkaroon ng konting malasakit sa iba? At hindi raw naman iba si Calvin. Anak pa ito ng taong nagligtas na naging asawa ko at naging daddy mo. Kung sa bagay niya po. Anak, napaisip ako nun eh. Mahal naman natin ang daddy mo, di ba? Yes, Mami. Ano kaya kung... mahirap bang mahalin din ang mahal ng taong mahal natin? Ano pong ibig ninyo sabihin? Nakaramdam kasi ko ng awa sa daddy mo nung makita ko na nangingilid ang luha niya. Naisip ko, isang pamilya tayo, anak. Hindi tayo dapat maging dahilan ng pag-iyak ng mga mahal natin sa buhay. Dapat tayo ang pumapahid sa luha ng isa't isa. Totoo bang sinasabi mo, Marita? Hindi ka ba nagbibiro? Seryoso ako, Nep. Mataray lang naman ako pag naiinis ako. Pag may kinapipikon ako. Pero sa totoo lang, malambot din naman ang puso ko. Lalo na kapag nakita kong apektado ka. Patatawarin mo si Calvin? Oo. Iatras ko ng demanda laban sa kanya. Alang-alang sa nanay niya, na bukod sa kapatid mo, pinagkakautangan mo rin ang pangalawang buhay. Salamat, Marita. Salamat.
at nabuksan din ang puso mo. Calvin! Lapit dito. Sargento, bakit po? Ayan. Laya ka na. Talaga po? Iniatras na ang demanda laban sa'yo. Sir Nep, hindi po ba kayo nagbibiro? Tito ko po kayo. Oo, Calvin. Tito mo ako. Nakatatandang kapatid ko, nanay mo. Nalaman ko lang nang dalawin ko sa ospital ang lolo mo. Anak ka pala ng kapatid kong matagal nang nawala ng komunikasyon sa pamilya namin. Kaya po ba tayo narito sa sementeryo ngayon? Dadalawin natin ang puntod ng nanay ko? Oo. Itinanong ko sa lolo mo kung saan nakalibing si Ate Lisa. At itinuro niya ang sementeryong ito. Nauna na rito Mrs. ko at si Zach. Ngayon sila, oh. Naroon na sila sa harap ng puntod ng nanay mo. Oh, kanina pa namin kayo hinihintay. Medyo naipit kami sa traffic pagkagaling namin sa police headquarters. Zach, ang pinsan mo. Kuya Calvin. Bati na tayo Pasensya na sa pagiging salbahe ko sa'yo. Sa totoo lang, nagsiselos ako. Kasi nakikita ko sobrang malapit sa'yo si Daddy. Nako, wala yun. Kalimutan na natin yun, Zach. Ako rin, Calvin. Humihingi din ako ng tawad sa'yo dahil naging masungit ako. Nung una kasi, naisip ko talagang baka nga anak ka ng tito mo sa ibang babae. Pasensya ka na rin sa masamang ugali kong pinakita sa'yo. Okay lang po. Ako po ang patawarin ninyo, ma'am. Tita. Oo nga po pala. Tita, patawarin niyo po ako kasi naging malikot yung kamay ko. Kalimutan mo na yun. Kaya mo lang naman nagawa yun dahil sa kagustuhan mong maipagamot ang lolo mo. Sa lahat ng nangyari, ako ang pinakamasaya. Dahil nagkasundo-sundo na tayo. At sa'yo, Ate Lisa, saan ka man naroon, habang narito kami sa harap ng puntod mo, pinangangako ko, aalagaan ko ang anak mo. Ako rin, Ate Elisa. Gusto kong pasalamatan ang alaala mo. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala sana akong mabait at mapagmahal na asawa. Ako rin po, Tita Eliza. Hindi man po tayo nagkita ng personal, nagpapasalamat po ako sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala akong mabait na daddy. At pangako po, Tita, mula po ngayon, magiging buddy-buddy na kami ni Kuya Calvin. At saka, pag-aaralin po siya ni Daddy. Hindi ba, Daddy? Oo. Pag-aaralin natin ang pinsan mo, Zach. At sa atin na siya titira. Salamat po, Sir Nep. Tito Nep. Pero hindi po ako pwedeng tumira sa inyo. Hindi ko po iiwan ang lolo ko.
Kukunin ko na rin ang lolo mo. Paglabas niya sa ospital, sa bahay na ang tuloy niya, para hindi na kayo magkahiwalay. Alam ko kung gaano mo kamahal si Mang Bulong. Salamat po. Salamat po talaga. Sobra-sobra po sa gusto kong mga nangyari. Gusto ko lang naman po masuportahan ng pang-araw-araw na gamot ng lolo ko. At ngayong kukuhanin niyo kami pareho. Nagpapasalamat po ako. Dahil magkasama kami ng lolo ko na makakatanaw sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin na inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, baka nga maging isa na akong demonyo. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at si Chester Singyan sa papel na Calvin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.